Grabe ang sistema ni JJ Redick, sumusunod talaga ang mga players sa kung ano ang ginagawa nila sa practice. Pero bago yan, good news ito sa Los Angeles Lakers. Dahil unti-unti nang bumabalik ang dating Gabe Vincent na nakita nating naglaro sa Miami Heat noong 2023. Makikita kasi ngayon na healthy na talaga ito at maaari na talaga siyang makatulong sa Los Angeles Lakers sa darating na season. Hindi kasi katulad last year na kung saan matapos itong bigyan ng Lakers ng 3-year deal na may halagang $33 million. Ay hindi nga ito nakapaglaro kaagad sa Lakers dahil sa kanyang left knee injury. Bagamat nakabalik nga ito sa ilang mga laro sa regular season at sa first round series nila sa playoffs laban sa Denver Nuggets, ay inamin nga rin dito ni Gabe Vincent na hindi pa nga daw talaga siya totally healthy sa mga oras na yon. Hindi daw katulad ngayon na pakiramdam niya ay nagbalik na siya sa dati niyang kondisyon. Kung matatandaan kasi mga idol, noong naglalaro pa si Gabe Vincent sa Miami Heat ay nagkaroon nga ito ng breakout season. Lalo at tinulungan niya ang kanilang kupunan na makapasok ng playoffs hanggang sa NBA Finals. Na dito ay nag-average naman si Gabe Vincent ng 12 points at 3 assists per game. Kaya naman ay agad itong kinuha ng Lakers pagdating ng free agency. Kaso nga ay meron na pala itong iniinda na injury sa kanyang left ankle. Dahilan para makaligtaan nito ang maraming mga laro sa Lakers sa regular season. At nagkaroon nga lang ito ng 11 games appearance sa Lakers. Pero ngayon na nasa 100% na si Gabe Vincent, ay panigurado na malaki ang kanyang magiging contribution sa kanilang kupunan, especially na sa kanilang opensa. Lalo at kilala ito bilang isang mahusay na sharpshooter. Pero hindi lang yan mga idol, dahil isa rin ito sa mga guard na mahusay na perimeter defender. Kaya naman ay solid talaga ito sa bench ng Lakers at possible pang maging starter kung mag-e-struggle si D'Angelo Russell sa pagsisimula ng season. Nasa 3 laro nga ng Lakers sa preseason ay present lahat dito si Gabe Vincent. Nasa naging laban nga nila sa Minnesota Timberwolves ay nakagawa ito ng 11 points na may kasamang 2 3-pointers. Sa naging laban naman nila sa Phoenix Suns ay gumawa naman ito ng 6 points na meron namang isang 3-point made. At sa huling laban naman nila sa Milwaukee Bucks ay nakagawa naman ito ng 8 points at may 2 3-point made. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit gusto ni JJ Redick itong si Gabe Vincent. Na sana daw ay meron siyang 10 katulad ni Gabe Vincent. Lalo at napaka-professional nga daw nitong kasama. Na gusto nga daw ni JJ Redick na maging aggressive si Gabe Vincent sa darating na season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na makikita na nating maglaro ang healthy na Gabe Vincent? Samantalang hindi naman nagkamali ang Los Angeles Lakers na kinuha nila itong si JJ Redick. Alam naman natin na bago palang kinuha ng Los Angeles Lakers itong si JJ Redick bilang ang bago nilang head coach kapalit ni Darvin Ham. Ay una na nga nilang kinuha ay itong si Dan Hurley, ang head coach sa Connecticut sa college. Lalo at sila ang nag-back-to-back national champion. Na tinanggihan nga ni Dan Hurley ang offer na $70 million sa loob ng 6 na taon ng Los Angeles Lakers para bumalik sa kanyang college team. Siya sana ang magiging highest paid sa mga coaches sa NBA sa ngayon. Pero naging maganda pala ang nangyari na ito sa Lakers. Dahil nakuha nila si JJ Redick at binigyan nila ito ng 4-year deal na may halagang $8 million per season. Training camp pa nga lang mga idol ay grabe na ang saya at chemistry ng mga players ng Lakers. Marami nga nagkumpara sa kaibahan ni JJ Redick kesa kay Coach Darvin Ham. Na halos lahat ay gustong-gusto ang pamamalakad ni JJ Redick sa kanilang kupunan. Lalo na noong naglaro na sila LeBron at Anthony Davis sa preseason laban sa Phoenix Suns. Na kung saan ay nag-dominate talaga dito ang dalawang superstars dahil sa ganda ng mga play ng kanilang kupunan. Kaya naman ay first half lang ay meron ng 36 combined points sila LeBron at Davis. At matapos nga ang laro ay nagustuhan nila LeBron at Anthony Davis ang bago nilang sistema sa kanilang mga ginagawa sa loob ng court under dito kay Coach JJ Redick. Nasa naging laban naman nila sa Milwaukee Bucks, ay may isang play ngayon ang viral dahil sa pagkakahalin tulad nito sa play na ginawa nila sa kanilang practice. Na pagkapasa nga ni D'Lo kay LBJ ng bola ay sinabayan naman niya ito ng cut. Ito ay para suluhin ang behind the back pass mula kay LeBron James, kaya naman ay easy layup ito para kay D'Angelo Russell. Parehas na parehas talaga ito sa play na ginagawa nila sa kanilang practice. Na dito palang mga idol ay makikita mo na talaga ang halaga ni JJ Redick bilang isang head coach. Lalo at by individual ay kinakausap niya ang kanyang mga players sa kung anong dapat na adjustments na gagawin nila para sa next season. Hindi lang yan dahil naka-hands-on din si JJ Redick na ma-involve sa ginagawang practice ng kanilang kupunan. Gusto kasi ni JJ Redick na ma-improve ang lahat ng kahinaan ng Los Angeles Lakers last season. Hindi katulad ni Coach Darvin Ham na bibihira nga lang daw ang practice na ginagawa nito sa kanilang kupunan noong ito ay nasa Lakers pa bilang head coach. Na kung matatandaan ay sinabi pa nga ni Patrick Beverley na lumapit daw sa kanya si Coach Darvin Ham para humingi ng tawad.
Lalo at hindi nga daw ito nakinig kay Patrick Beverley noong ito ay nasa Lakers pa nang sinabihan daw siya ng nasabing guard na kailangan daw nila na mag-practice pa palagi. Dahil kulang nga daw ang kanilang kupunan ng chemistry. Na ayon pa nga sa mga kasalukuyang mga Lakers players, ay parang hindi nga daw alam ni Coach Darvin Ham ang kanyang ginagawa kaya ganun din daw ang nangyayari sa mga players ng Lakers sa loob ng court. Pero ngayon nawala na si Coach Darvin Ham matapos itong tanggalin ng Los Angeles Lakers bilang head coach. Na ngayon ay nagbalik na ito sa Milwaukee Bucks bilang isa sa mga assistant head coach kasama ni Doc Rivers. Ay pagkakataon na ng first-timer na si JJ Redick bilang head coach na gulatin ng mga kritiko na hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. At ganun din sa Los Angeles Lakers na kaya nilang makasabay sa mga malalakas na kupunan lalo na sa Western Conference. Pero kayo mga idol, ano ang prediction nyo sa Los Angeles Lakers under kay Coach JJ Redick ngayong darating na season? Final seconds, Bryant for the win!